Hindi basta holiday, kundi tila summer holiday ang magiging Pasko ng mga bakasyonista na dumayo pa sa Boracay. Naka-full alert status na mga otoridad doon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Paskong Pasko pero aakalain mong it's summer all over again sa dami ng mga bakasyonista sa tinaguriang paradise on earth, ang Boracay. Mapa Pinoy o Banyaga, marami ang gustong maranasan ang Christmas sa white sand ng pamosong beach destination. Halos puno na nga ang occupancy ng mga accommodation establishments, kaya mas hinigpitan ng mga otoridad ang seguridad sa buong isla. Naka-full alert status ang Boracay PNP, katuwang ang Coast Guard, Maritime Police at force multipliers na nagpapatrolya sa beachfront at mga pampublikong lugar. Ayon sa kapitan ng cruise ship doon, 2 beses silang maglalayag pa Boracay ngayong buwan, dala ang mahigit 1,000 turista. When it comes to cruise ships, it's what we can manage to do. When you decide places and countries to go, you look for a certain distance for the ship that you can do from, let's say, the evening before until in the morning. Sa datos nga ng Malay Tourism Office ngayong taon ay mahigit 1,000,000 at 800,000 turista na ang pumunta sa isla. Posible pa raw itong umabot sa 2 milyon bago matapos ang taon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na hindi naman daw binisita ni Vice President Sara Duterte sa kulungan ang nagpakilalang bagman umano ng bise na si Ramil Madriaga. Batay sa report ng warden ng BJMP facility sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Sinabi ni Remulla na nagpunta nga doon si Duterte, pero ang binisita niya ay si dating Congressman Arnie Tevez na nakakulong doon at hindi si Madriaga. Taliwas ito sa sinabi ng kampo ni Madriaga na 2 beses daw siyang binisita ng bise. Lumutang kamakailan si Madriaga para sabihing naghahatid umano siya noon ng milyong-milyong piso para kay Duterte. Itinanggi na ni Duterte ang alegasyon at sinabing wala siyang iniuutos kailanman kay Madriaga. Hindi niya ito binisita sa kulungan at hindi niya ito nakausap tungkol sa kahit anumang bagay. Pumunta siya ron pero kinausap niya si Arnie Tevez, hindi si Madriaga. May records yung warden, pinakita. The warden was there present during the meeting. Wala naman daw pinag-usapan masyado kundi nagkumustahan lang. So that was the extent of the report to me. Kinwestiyon ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon kung bakit ngayon lang binanggit ang umano'y Cabral Files sabay hamon kay Congressman Leandro Leviste na ilabas ang listahan. Gate ni Leviste, lehitimo ito at maaring may iba pang may kopya. Nakatutok si Mav Gonzalez. May mga tanong si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa kapwa-kongresistang si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Kung Setyembre pa raw hawak ni Leviste ang binansagang Cabral Files, bakit raw hindi niya ito agad isinapubliko? How can we actually rely on the say-so of Congressman Leviste when the person who should actually authenticate it is already dead? If he wanted to do a disclosure, it should be a full disclosure of everyone. Sa paglalahad ni Leviste kahapon, sinabi niyang ang Cabral Files ay listahan ni yumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Laman daw nito ang pangalan ng mga mambabatas na may bilyong-bilyong pisong halaga ng insertion sa 2025 national budget. Aniya, matagal na niya itong sinasabi pero hindi lang napapansin ng publiko. Nasabi ko nga din sa ibang mga interview na dapat si Yusek Cabral ang maging state witness dahil siya ang may pinakamaraming alam sa buong DPWH tungkol sa mga budget insertions. At nanghihinayang nga ako na parang hindi masyado kasing kilala si Yusek Cabral ng publiko noon, kaya hindi masyadong na-pick up yung panawagan na protektahan siya. May binanggit na dati si Leviste na pangalan ng mga kongresista, pero tumanggi na siyang pangalanan ang iba pang politiko dahil mas mainam daw kung DPWH na ang maglabas nito. Sabi ni Ridon, kahit siya daw pinangalanan ni Leviste. Super sinungaling si Congressman Leviste. At pangalawa, fake news. Yung sinasabi niya na meron po ka-insertions for the 2025 national budget kung hindi pa ho ako kongresista nung pong binubuo po ito. Asa na yung listahan mo, Leandro? Ba't hindi mo yun ilalabas?
Hindi mo kailangan si Secretary Vince para dito. Hindi mo kailangan ng Kongreso para dito. Kung nasa'yo at mahalaga ito sa tao, dapat as early as September 2025, nailabas mo na ito. Paglilinaw naman ni Leviste, Bicol Saro Party List ang may proyektong nagkakahalaga ng 150 million pesos sa CAMSOR at hindi si Congressman Ridon. Hinihinga namin ng pahayag ang Bicol Saro Party List. Giit naman ni Leviste, lehitimo ang listahang nakuha niya mula kay Cabral. 110% po tunay ang files na nakuha ko sa DPWH. Hindi ko naman masasabi kung tama lahat ng mga input ng staff ni Yusek Cabral sa files na ito. Okay. Pero tingin ko nga marami pang mga staff sa DPWH may hawak ng files na ito. Kasi ang mga files ay ingin code ng hindi lang isang staff. Ibinigay daw sa kanya ni Cabral ang listahan noong September 4 matapos i-otorisa ni Public Works Secretary Vince Dizon. Pero tila duda rito si Ridon. Mainam aniya na kausapin ng iba pang taga DPWH para malaman kung totoong voluntaryong ibinigay ni Cabral ang listahan kay Leviste. May mga narinig po tayong allegations na parang it was not voluntary. No? So, we'd like to get a bit more details about it. Kasi I think yung facts naman po talaga ay he actually went to the DPWH office on a particular day and we will have to talk to everyone there. Hindi ba? Kung kamusta ho ba yung demeanor ng mga tao. Sabi rin ni Leviste, mukhang merong ibang may hawak na ng Cabral files bukod sa kanya. Kagabi raw, may tumawag sa kanya na may alam tungkol dito. Parang partial lang naman daw ang hawak niya. Pero parang may nagbigay na nga ng partial na kopya ng file na to eh. Kaya naniniwala ako na nandun pa sa opisina ng DPWH yung file kasi may nagtanong lang sa akin kagabi tungkol sa file na nakita niya. Nagtugma naman po, Congressman. Opo, kaya nagulat ako para mo alam yun. Kaya talagang nakita niya yung parehong file ko. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Sa mga chikiting diyan, you better watch out and you better not cry dahil Santa Claus is coming to town. Pero bago pa man siya mamigay ng regalo ngayong Pasko, si Santa, namata ang nag-i-scuba diving sa Amerika, suot ang kanyang iconic red suit. At bakit nga ba ito ang laging suot ni Santa? Kuya Kim, ano na? Ang Santa Claus na ito, pinagpapalit muna ang kanyang sleigh sa scuba gear at nag-dive sa pusod ng Florida Keys National Marine Sanctuary sa Florida, USA. At hindi siya nag-iisa. Kasama rin kasi niyang sumisid ang kanyang mga assistant na elves. Pati na isang sirena. Doon nakasalamuhan nila ang ilang nagagandahang sea creatures, gaya ng giant green moray eel, Goliath grouper, at isang pating. Ang annual Santa Dive, 35 years na ginagawa ng local dive operator Spencer Slate. Layo niyang mabigyan ng kakaibang holiday experience sa mga charter customer ng kanyang inorganisang mga tour. Pero alam niyo ba na bago niya isuot ang kanyang iconic red suit, iba-iba muna ang naging OOTD o outfit ni Santa? Kuya Kim, ano na? Si Santa Claus ay hango kay St. Nicholas of Myra, isang Christian bishop na namuhay noong 4th century. Ang kanyang suot noon, hindi pa red suit kundi bishop's robe. Noong 1800s naman, dinala ng Dutch settlers ang ideya ng Sinterklaas o Santa Claus sa Amerika. Si Santa noon hindi pa mataba kundi payat at elf-like. Iba-iba rin ang kulay ng kanyang suot. Ang unang appearance naman ng modern Santa Claus kung saan hango ang Santa na kilala natin ngayon ay mula sa illustration ng cartoonist na si Thomas Nast. Binigyan niya si Santa ng malaking tiyan, mahabang balbas at pinasuot ng fur-trimmed coat. Pero iba-iba ang kulay nito noon. Pinaniniwalaan naman ng kanyang iconic na red suit, pinasikat ng illustrator na si Haddon Sundblom para sa isang soft drinks ad. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Saksi sa matinding traffic at Christmas rush shopping ang mga rider. Kabilang ang mga nagde-deliver at naka-motorcycle taxi. Ang kanilang mga kwento ngayong Kapaskuhan sa pagtutok ni Rafi Tima. Mula ng magka-COVID-19 pandemic, lalong lumaki ang ambag ng mga rider sa pagpapagulong ng ekonomiya. Mahigit 20 milyong Pilipino na ang namimili online ayon sa isang pag-aaral na karamihan umaasa sa mga delivery rider. Iba pa ang mga motorcycle taxi riders na inasahan ng mga commuter lalo kung nagmamadali at traffic. Kanina,
Inabutan ko ang ilang rider sa isang karinderya para magpahinga saglit. Ngayong Kapaskuhan kasi halos hindi na sila mabakante, kaya sila na halos ang sumusuko. Malaki diferensya talaga. Mas marami ngayon. Marami pera. Mas marami pera, lumalabas pera ng tao ngayon. May mga bonus eh. Marami rin anilang mas galante ngayon. Mga 500, gago 1,000. Ganun. Na-times 2 sila. Yung simpleng bigay lang naman, nakakaantig na yun kasi bigay yun kusa na binibigay yun eh. Sasabihin nung customer, Kuya, say na lang yan, Merry Christmas. Meron ganun, meron ganun. Pero may ibang hassle lalo kung galing sa mga inuman. Marami dito nasusukahan sa sasakyan. Pati mga riders sa likod, dito, mga naka-jacket. Anong ginagawa niyo pag gano'n? Wala, thank you na lang. Ganun na lang buhay. Wala kang magagawa. May mga sumusubok din naman gamitin sila para maging courier ng illegal na droga o nakakabastos ang hinihinging serbisyo. Marami rin gano'n, mga siraulo na nagbubuk. Makikita mo sa apps. Pagbubuk pa lang, magno-note na yun. Ipinagkikibit balikat na lang ang mga ito ng aking nakausap, lalo't karamihan ng customer ay matino. Mas marami rin nila ang mga suking naiintindihan sila dahil hindi rin galing sa marangyang buhay. Sila raw ang nakakaalam sa tunay na singilan. Kahit mahal, kahit mababa, alam nila yung presyo. Yung mga lihiti mo ha. Yung mga nag-iingay na Yung mga nag-iingay na. Hirang sumakay yun! Hirang sumakay yun. Ngayon lang sasakay yun. At kahit maraming reklamong may mga nananamantalang maningil ng mahal, sabi ng kausap ko, simple lang naman ang hiling nila. Yung simpleng, kuya, ingat ka sa biyahe, Malaking bag. masaya na yun, sir. Salamat, kuya. Salamat. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Sa last stop ng ating biyahe sa mga probinsya ngayong Kapaskuhan, dadayo tayo sa tinaguriang Christmas capital ng bansa, ang Pampanga. Higit pa sa makukulay nilang parol, bubusigin din tayo ng mga putaheng Kapampangan na pwedeng ihanda sa Noche Buena. At kung may matitira, may diskarte rin sila. Magbalik-bayan tayo sa pagtutok ni Von Aquino. Ang mga makukulay, naglalakihan at nagagandahang mga parol na ito, ipinagmamalaki ng mga parol makers sa Ligligan Parol. Iba't iba ang mensaheng hatid pero lahat nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa ngayong Kapaskuhan, tauna ng festival. Kaya nga ang San Fernando, itinuturing na Christmas capital ng Pilipinas. Simbolo rin ng Pasko dito sa San Fernando ang Christmas Village. Pwedeng mapanood at makasalamuha ang mga mascot. Merry Christmas! Very magical ang Christmas Village na ito kung saan bida ang circus performers. Isinali pa nga ako. O diba? 3 points! Meron ding fire dancers. Kung dream mo namang maka-experience ng snow, meron din yan dito. Kilala rin ang Pampanga para sa kanilang mayamang cultural history at masasarap na putahe. Si hating kapatid star Cheska Fausto, sinubukang gumawa ng mga karaniwang inihahanda ng Kapampangan tuwing Pasko. Mga kapuso, ito yung tinatawag nilang Museo ning Angeles, kung saan dito rin natin makikita ang ilan sa mga importanteng artifacts sa Angeles. Dito rin natin makikita ang kanilang culinarium. Alam nyo ba na ang Pampanga ay tawag din dito Culinary Heartland of the Philippines? Tuturo ko yung paano yung pagluto ng sisig. The way na ginagawa namin siya dito sa Pampanga. Ulo ng baboy ito na pinakulo, inihaw, tapos tinadtad. So yung tatlong proseso na yon, yun ang pinaka-importante. Ang nagpapalinamnam sa kanilang sisig, ang atay ng manok. Sa huli, ihalo ang sibuyas para crunchy pa rin. Okay, tikman na natin, chef. Ready? Cheers! Ayan. Ayan. Okay na siya sa'yo? Mga kapuso, ang sarap. At ngayong malamig, perfect pairing para sa merienda ang Kapampangan hot chocolate at kanilang putong babi. Ito ay yung leftover na pandesal na hindi naubos
Nung umaga, lalagyan nila ng maskamote, giniling, i-dip natin sa egg at ipipirito natin. Hot chocolate natin, ang chocolate dito sa Pampanga, may peanut. Yan ay galing sa kakao. Tapos iluluto natin with the peanut. Ihalo ang lahat ng sangkap at hintayin kumulo. Eto na mga kapuso. Ooh! Para sumarap, lalagyan natin ng pinipig. Tikman na natin. Cheers mga kapuso. Masarap. Putong babi. Sabroso, manyaman, delicious, perfect. Kung maraming tira sa Noche Buena, hindi yan nasasayang na mga Kapampangan. Lumaki po ako sa mga luto ng mga Kapampangan, pero ngayon ko lang po matitikman itong tinatawag na Ligang Pasko. Ito pong Ligang Pasko ay yung mga pinagsama-samang ulam or yung mga natirang ulam ng Noche Buena. Kaya naman walang sayang, syempre. At meron ding hamo. Hop. Tunay nga na ang Pasko sa Pampanga. Siguradong mabubusog ka hindi lang sa pagkain babalik-balikan, kundi maging sa karanasan at kasiyahan. Tulad ng mga parol ng Pampanga na sumisimbolo sa talang gabay patungo sa Mesiyas, naway matagpuan natin si Jesus sa ating mga puso ngayong Pasko. Para sa Balikbayan Paskong Pinoy 2025, ako po si Von Aquino ng GMA Integrated News, nakatutok 24 oras. Dagsana rin sa mga pantalan ang mga humahabol na makapagpasko sa kanilang mga probinsya, kabilang sa Sorsogon at sa Batangas. At mula po sa Batangas Port, nakatutok live si Maris Umali. Maris! Vicky, kumpara nitong linggo, mas lumuwag na ngayon dito sa Batangas Port, bagamat marami pa rin ang mga naghahabol na makauwi sa kanilang mga probinsya bago magpasko. Halos buong pamilya Dignos Margalio ang umuwi ngayong hapon papuntang Nauhan Oriental Mindoro para sa kanilang family reunion. Masaya ma'am kasi hindi lang po kami Naiyak na, mother. Ba't kayo naiyak? matagal na kasi kami nagkita. Yan pong kapatid ko is 33 bago namin nakita. Inabutan naman naming nakapila para bumili ng ticket si Charity Hernandez. Pauwi raw muna siyang Gloria Oriental Mindoro at itinaon daw talagang ngayong magbiyahe. Lately po, nabalitaan ko na masyado pong mahaba yung pila. Ngayon po, nakita ko po sa isang post sa Facebook na medyo maluwag na raw po. Masaya rin at magkakasamang uuwi sa Calapan ang mga magkakatrabahong ito. Para buo po yung pamilya namin. Sige po nung kagabi po, kaya po ngayon po kami dahil luag po. Luag po ngayon. Mula December 13, umabot na raw sa kabuuang 177,000 na pasahero ang naitala ng Batangas Port. Ngayong araw, nakapagtala na ng halos 8,000 pasahero hanggang tanghali at inaasahang madaragdagan pa raw ito ngayong gabi. Nilinaw rin ang pamunuan ng pantalan na ang pansamantalang pagkaantala sa pag-issue ng ticket nung kasagsagan ng dagsa ay dahil sa kakulangan ng available seats sa mga barko at sa mahigpit na passenger limit na ipinatutupad ng Philippine Coast Guard. Nasasagawa natin ng maayos yung ating maritime safety and security protocols. Lahat ng ating mga barko dito ay compliant, ma'am. Huwag na po silang magdala ng mga prohibited items like explosive, deadly weapon, bladed weapon, and yung prohibited drugs. Yung mga for babies, meron namang permit yan, pwede sila. Mahigpit din daw nilang binabantayan ang nakarating na balitang may mga fixer o manong naniningil ng 2,000 pesos para maisingit sa pila ng mga truck o roro passengers. Inaprubahan naman ng Philippine Ports Authority ang hiling ng Asian Terminals Incorporated na itaas ang passenger terminal fee sa Batangas Port na ipatutupad sa 2 yugto o tranches. Mula sa kasalukuyang 30 pesos, itataas ang terminal fee sa 60 pesos simula January 1, 2026 at magiging 90 pesos naman pagdating ng July 2026. Kita nyo naman na lumaki, naging mas maganda at mas maging maganda ang ating Batangas Port. Wala naman kasing increase in terminal fee
over the past 15 years. Hiwalay ang terminal fee sa pamasahe kaya hindi madaragdagan ang pamasahe sa biyahe. Ang terminal fee ay babayaran lamang ng mga outbound passengers. Mananatili naman daw ang terminal fee exemption para sa mga piling sektor. Sa pantalan naman ng Matnog, Sorsogon, pahirapan na ang pagsakay ng mga biyahero sa mga roro para makatawid sa Samar. Ang ilan inabot ng mahigit 12 oras. Ayon sa pamunuan ng pantalan, tuloy-tuloy naman daw ang biyahe ng mga roro. Pero sabi ng Sorsogon Provincial Administrator, sadyang nagkakaproblema sa pamunuan ng kabilang pantalan dahil umaabot ng halos 6 na oras bago makabalik ang mga barko. Ang nakikitang dahilan, kakaunti ang mga pasahero at mga sasakyan na sumasakay pabalik ng Matnog Port. Vicky, bukas itong Batangas Port 24 oras kahit na sa mismong araw ng Pasko. Pero inaabisuhan pa rin po ang mga pasahero na makipag-ugnayan sa inyo pong mga shipping lines dahil posible raw na magsara ito na mas maaga para mabigyan din ang kanilang mga tauhan ng pagkakataon na makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay sa araw ng Pasko. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Private but not a secret ang upcoming wedding ni Carla Abellana. Sa ngayon, living in the moment muna ang Kapuso actress. Pero promise niya, isi-share niya ang details ng wedding at ng naganap na proposal sa tamang panahon. Makichika kay Nelson Canlas. Inabangan ang pagdating ni Carla Abellana sa red carpet ng premiere night ng Metro Manila Film Festival entry na Shake, Rattle and Roll Evil Origins. Nang ma-corner ko si Carla tungkol sa kanyang engagement, sinabi ng Kapuso star na kahit tipid daw ang impormasyon tungkol sa naganap na wedding proposal sa kanya. Hindi naman daw niya itatago ang kanyang nalalapit na pag-iisang dibdib. Unang araw pa lang ng Disyembre ngayong taon, nag-post lang si Carla sa kanyang IG ng litrato ng may hawak kamay at suot ang isang engagement ring. Gusto ko makita nila yung happiness talaga, ma-share ko yung happiness na yun. So, share natin yan. Sa tamang panahon daw, sabi ni Carla, ang mga susunod na detalye. Pero sa ngayon, gusto muna raw niyang gawing pribado at sarilinin ang big change na ito sa kanyang buhay. Meron naman syempre. We'll share everything. Oo, we'll share naman definitely everything kasi ang hirap ng overwhelmed ka, overjoyed ka, tapos hindi mo mailabas, di ba? Tulad ni Carla, naglakad din sa red carpet ang ilang sparkle stars na kasama sa pelikula, tulad nina Althea Ablan, Elijah Alejo, Matt Lozano, Ashley Ortega, Dustin Yu, at Isabel Ortega. Hosted by Michael Sager ang premiere night. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Tuesday night. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Shaira Diaz. Miss Mel, Miss Vicky, Sir Emil. Thanks, Shaira. Salamat sa iyo, Shaira. Thanks, Shaira. At yan ang mga balita ngayong Martes, mga Kapuso. 2 araw na lang. Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras. Ang Pasko